Good day, engineers. So today we're going to discuss the sample problems in fundamentals of fluid flow. Okay, so let's start. Problem number 1. Water flows through a 100 millimeters diameter pipe at a velocity of 5 meter per second. Find the volume flow rate in liter per second, mass flow rate in kilogram per second, and the weight flow rate in Newton per second. Okay, so let us recall our formula for flow rate or discharge. So for letter A, hanapin daw natin si volume flow rate. Okay, so A. So for the volume flow rate, ang ating formula for that is Q is equals to AV. Okay, so ano muna yung mga given natin? So we have 100 mm diameter pipe. So nilagay natin, diameter is 100 mm or 0.1 meters. Then for the velocity, 5 meter per second. So, salpak natin sa formula. So, alam natin na ang ating pinag-uusapan ay pipe. So, ang ating area is circle. So, pi over 4 times diameter, which is 0.1, squared times the velocity na 5 meter per second. So, pag kinalculate nyo yan, lalabas ay 0.03927 cubic meter per second. Pero ang pinapakuha sa atin ay liter per second. So, convert natin to times ang 1 cubic meter ay merong 1,000 liters. So, cancel natin si cubic meter. So, makukuha nating sagot dito ay 39.27 liter per second. So, this is our answer for letter A. Okay, for letter B naman, mass flow rate in kilogram per second. So, letter B, mass flow rate is equals to density times discharge or the Q. So, density of water, recall natin, 100 kilogram per cubic meter. And ang discharge natin, so dalawa yung discharge natin dito. Meron itong isa, which is yung cubic meter per second, then yung isang nakuha natin kanina, which is the liter per second. Pero since dito sa ating density, meron tayong cubic meter, ang gagamitin natin is yung may cubic meter para ma-cancel natin siya. So, 0.03927 cubic meter per second. So, cancel si cubic meter, ang matitira, kilogram per second, which is tama kasi yun yung pinapakuha sa atin. So, ang mass flow rate natin is equal to, so parang same lang, 39.27 kilogram per second. So, this is our answer for letter B. Okay, so for letter C, ang pinapahanap sa atin is the weight flow rate. So, C, W is equals to, formula for our weight flow rate, gamma Q. So, gamma is the unit weight din ng water. Unit weight ng water natin is 9.81 kilonewton per cubic meter. Pero kasi ang hinahanap natin sa problem is yung naka-newton, so mag-direct na lang tayo na ang gagamitin natin is the
9,810 Newton per cubic meter. So, 9,810 Newton per cubic meter times the discharge. So, gagamitin ulit natin is yung may cubic meter. So, 0.03927 cubic meter per second. So, cancel si cubic meter. Matitira is Newton per second. So, calculate nyo yan. Dapat ang lalabas sa inyo ay 385 385.533 Newton per second. So, this is our answer for letter C. Okay? So, next problem number. A pipe carrying a liquid with SG 0.89 change in size from 150 millimeters at section 1 and 400 millimeters at section 2. The pressures at section 1 and 2 are 90 kilopascal and 60 kilopascal respectively. If the section 2 is 3.5 meter higher than the section 2, mali pala ito. Dapat pala ito ay 1. Wait, change ko na lang dito sa aking PPT. Ayan. So, if section 2 is 3.5 meter higher than section 1 and the discharge is 150 liter per second, determine the head loss and the direction of flow. So, ang given sa atin ay yung ating discharge na 150 liter per seconds. Okay, so i-draw muna natin yung ating pipe. So, ganito yung drawing. Ang hirap naman mag-drawing kasi nai-slide yung aking pen. So, yung ating section 1 dito. So, ito yung 1. Dito naman yung section 2 natin. So, dito. Section 3. So, sa section 1, ang diameter natin ay 150 millimeters. So, i-direct na lang natin na 0.15 meters diameter. Then, ang pressure dito ay 90 kilopascal. So, pressure natin sa point 1 ay 90 kilopascal. Then, sa point 2, ang diameter natin ay 0.4 meter diameter. Then, P2, or pressure natin sa point 2 ay 60 kilopascal. Okay? So, ang section 2 daw ay mas mataas kaysa sa section 1 ng 3.5 meters. So, lagay din natin dito. Wait lang. Gawin ko. So, 3.5 meters. Okay, so nalagay na natin lahat. Pinapadetermine sa atin yung head loss. So, gawin natin, E1 is equals to E2. So, yung energy equation natin, ano na nga ulit yon? This is the total energy. Ano yung total energy natin?
total energy is equals to velocity head, velocity head plus pressure head plus elevation head. So, velocity head natin, V squared over 2G. Pressure head natin, pressure over gamma plus elevation head, yung Z. So, gawin natin. May head loss pala, so plus HL. So, V1 squared over 2G plus P1 over gamma plus Z1 equals V2 squared over 2G plus P2 over gamma plus Z2 plus HL. Okay, so start tayo. Ano pa ba ang hindi natin nakukuha? So, may pressure na tayo, may elevation tayo, wala tayong velocity. Wala tayong velocity. So, paano natin kukunin si velocity? From yung given natin na discharge. So, itong discharge natin, gawin natin siyang cubic meter per second. So, paano? Divided by, sige, pakita ko na lang. Divide natin siya sa, ang 1 cubic, wait lang, 1 cubic meter ay mayroong 1,000 liters. So, cancel si liters, matitira si cubic meter. So, ang magiging sagot dito ay 0.150 cubic meter per second. So, ang formula natin dyan ay AV. Tama? Discharge is equals to AV. For the area times velocity. So, Q is equals to AV. So, gawin natin yung formula na V is equals to QA. So, for V1 natin, Q is 0.15. Ang area natin ay pi over 4 times 0.15 squared equals, so V2 natin ay 0.15 din over pi over 4 times 0.4 squared. So, sa V1 natin, ang dapat makuha ay 8.488 meter per second. Then dito, 1.194 meter per second. Okay, so meron na tayo. Salpak natin dito sa ating formula. So, salpak natin dyan. So, 8.488 squared over 2, G na 9.81, plus pressure at 190 over gamma na 9.81, plus Z1 natin. So, since dito ang ating datum line, the datum line, so, naka-0 siya. So, 0 equals V2 natin na 1.194 squared over 2 times 9.81 plus pressures sa 260 over 9.81 plus the Z2 natin 3.5. So 3.5, ito yung point 2 natin. So 3.5 siya from the datum line plus head loss. So head loss yung hinahanap natin. So lagay pala natin this head loss ay head loss 1 to 2. Head loss 1 to 2. Kasi yan yung inassume natin. So head loss 1 to 2 ay equal sa 3.158 meters.
Ayusin ko lang yung 8 ko. 158 meters. So, this is our answer for number 2. Pero may follow-up question. Ang follow-up question ay, ano daw yung direction ng flow? Since we assume that our direction is from 1 to 2, tama? And positive naman yung sagot. Therefore, ang direction ng flow natin ay from 1 to, lagyan natin dito, ganito nyo susulat, since HL is positive, kasi yung assume natin ay 1 to 2, therefore, flow is from 1 to 2. So, ito yung isa nating answer for number 2. So, nakuha ba yan? Okay, so for number 3, problem 3, given a velocity head of 5 meters, what will be the velocity head if the velocity is increased to 3 times its original velocity? So, gagawin lang natin dyan, ano yung formula natin for the velocity head? So, di ba meron tayo sa energy equation, may tatlo doon. So, alala ko ulit, total energy is equals to velocity head plus pressure head plus elevation head. So, itong given na 5 meters, siya daw si velocity head. So, ito si velocity head. So, yung formula natin for velocity head is v squared over 2g. So, h. Lagay natin, 5 is equals to v squared over 2, then g natin na 9.81. So, v natin dito ay 9.905 meter per second. So, para i-calculate nyo to, ganitong gawin nyo, 5 times 2 times 9.81. Since naka-squared to naka-squared, gawin nyo dyan, diba nakaganto yan, v squared. So, ganyan, gawin nyo is square root nyo para makancel to, diba? So, magiging v na lang to. So, ganito nyo siya i-input sa calculator. Yan, ganito nyo siya i-input sa calculator. So, dapat lalabas ay 9.905 meter per second. Pero hindi pa yan yung sagot. Ano daw yung velocity head kapag ang velocity ay na-increase 3 times ng original velocity. So, this is our original velocity. So, 3 times daw siya. So, magiging 3v. Tama ba? Or 3 times 9.905. So, input natin sa formula ng velocity head. So, h is equals to v squared over 2g equals 3v squared over 2g or 3 times 9.905 squared over 2 times 9.81 equals 45.004 meters. So, ito dapat yung sagot na makuha. So, yan yung ating velocity head kapag 3 times or nag-increase ng 3 times ang original velocity.
Okay, so number 4, water flows through at a velocity of 3.25 meter per second. What is the velocity head? So, velocity head pa rin yung tanong. So, kailangan mapurga na kayo ng velocity head. H is equals to V squared over 2G. So, salpak natin, H is equals to velocity given, which is 3.25 squared over 2G na 9.81 equals 0.538 meters. This is our answer for number 4. Okay, so number 5, a 100 millimeters diameter plunger is being pushed at 60 millimeter per second into a tank filled with oil having specific gravity of 0.82. If the fluid is incompressible, how many Newton per second of oil is being forced out at a 300 millimeters diameter? Check ko lang muna yung recording. Okay, so ito ang keyword nyo dito, fluid is incompressible. Sa continuity equation natin, kapag sinabing incompressible ang fluid natin, ang Q1 ay equal sa Q2 or equal din yan sa Q3. So, kapag may pinasok ka dito, for example, dito sa point 1, so yan nga, pag may pinasok ka dito, dapat equal lang siya sa lalabas dito sa point 2. So, ganun yung sa may continuity equation natin. So, ang solution natin dito, since the fluid is incompressible, Q1 is equals to Q2. So, ang Q1 natin dito, tinatanong pala Newton per second. So, ano ba yung Newton per second? Sa ating flow rate, ano ang Newton per second? Ay weight. Weight flow rate. So, Q1 is equals to A1 V1. So, dito, ang area 1 natin ay pi over 4, diameter natin. So, ito gawin nating meters. So, 0.1 meters. 0.1 squared times 0.06 na velocity. So, ito sinabi, velocity natin. So, ito na yun. So, Q1 is equal sa 0.00047 cubic meter per second. So, Q1. So, tinatanong kasi yung being force daw dito. Kung ilan ang weight flow rate na lumalabas dito sa hole number 2. Since incompressible nga to, equal lang yan. So, dito, weight is equals to gamma Q. So, yung gamma natin, yung oil ang lumalabas. So, ang gamma natin dito, kung naaalala nyo sa fluid mechanics, that our gamma here, or the gamma liquid ay Sg times gamma ng water. So, saan natin nakuha yan? Sa formula ng Sg, which is Sg is equals to gamma ng liquid over gamma ng water. Okay, so Sg natin, since oil, 0.82 times 9.81
0.81 times 0.00047. So, ang lalabas dito ay, wait lang, calculate. 82 times 9.81 times 0.00047, 3.781 times 10 raised to negative 3 kilonewton per second. Pero ang hinahanap sa atin is newton per second. So, times natin to sa 1 kilonewton is equals to 1,000 newton. So, cancel, magiging 3.781 newton per second. So, this is our answer for number 5. Pero pwedeng i-direct nyo na lang ito, si 9.81, kasi si 9.81 ay naka-kilonewton. Tama. So, pwede natin i-direct as 9,810 para newton per cubic meter. Para hindi na tayo magkaganto. Okay? So, kapag ito ang ginamit, wala na ito. So, problem number 6. And solution po. Okay, so reservoir X supplies water to a nozzle having a diameter of 80 millimeters, which discharge water 40 meters below the reservoir and water level at below the reservoir water level at a velocity of 25 meters per second. Determine the loss of heat through the system. So, yung system na tinutukoy is the reservoir and the nozzle and the horsepower produced by the jet. So, drawing natin to, meron tayo ditong reservoir. So, reservoir is yung sa dam, pinag-imbakan. Okay ko na lang, X. So, reservoir daw na yan ay nagsusupply ng water sa nozzle. So, ito yung parang pipe natin. Pangking yung pipe natin. Then, ito yung ating, so, may nozzle dyan So, yung nozzle daw dyan, ay may velocity na 25. Unahin ko muna sa diameter. 80 mm diameter. Patong pen ko, nagluloko. Then, velocity natin is 25 meter per second. So, ito daw ay, ilan? 40 meters. 40 meters. And ang datum line natin, assume na lang natin, dito. Okay? So, tinatanong sa atin yung loss of head through the system. So, head loss, gamit ang ating Bernoulli equation or the energy equation, E1 is equals to E2 plus head loss kasi may pinapahanap na head loss. Okay? So, sulat muna natin velocity head over 2G plus pressure head over gamma plus Z1 equals velocity head plus P2 over gamma plus Z2 plus HL. So, dito, ma-identify natin kung ano yung mga wala. So, since reservoir ito,
sinabi ko nung meeting natin, kapag reservoir or dam, ang velocity natin ay negligible. Bakit? Because sa sobrang lawak ng reservoir natin, hindi natin makukuha ang velocity dahil hindi uniform ang velocity ng reservoir natin. Hindi natin masusukat yung velocity because malaki yung area ng reservoir natin. So, nini-neglect or dinidisregard na lang ang velocity. So, ibig sabihin kapag reservoir, walang velocity head. So, cancel natin dito si velocity head. Okay? So, next, sa pressure head naman. So, pressure ay cancel din. Why? Because ang reservoir ay naka-expose. And sabi natin, ang pressure sa exposed sa atmosphere ay equal sa 0. So, kung 0 na ito, so kung 0 ang pressure natin, so magiging 0 na ang pressure head. Okay? So, ang elevation head sa 1 natin, meron. Ano bang 1 natin dito? So, ito ang 1 natin. Ito ang point ko. So, meron 40 meters above the datum line. So, ang velocity natin sa nozzle, meron, given. Ang pressure natin sa nozzle, wala. Wala din. Ang tawag dito, ang elevation head natin, wala. Kasi, nasa datum line siya. So, yan. Cancel natin yan. And remember yung table na binigay ko? So, mamaya, sulat ko ulit. Solve muna natin to. Okay? So, Z1 natin, or Z1, 40 meters equals 25 squared over 2 times 9.81 plus HL. So, HL natin dito ay 8.144 meters. So, this is our answer for head loss ng system. So, horsepower produced by the jet. So, yung formula natin ng power is equals to Q, E. So, ang Q natin dito, binigay ba? Hindi. So, saan natin kukunin pala si Q? Dito sa discharge, dito sa may point 2. So, Q is equals to AV is equals to pi over 4, 0.08 squared. Ito, 0.08 meter. Times yung velocity natin na 25. So, Q natin is equals to 0.126 cubic meter per second. So, gamma natin ng liquid, since water lang naman to, so 9,810. Then, ito, E, or the energy natin. So, salpak natin, ay hindi, wala pa pala yung E. Ang E natin, so E2 ay 25 squared over 2, 9.81. Wait lang, hindi ko nasulat ito. So, 25 squared times 2 times 9.81. So, 31.855. So, bakit velocity head na lang? Kasi dito, ito yung E2, tingnan nyo. Ito yung E2 natin. Cancel naman na si pressure to cancel din si elevation.
head. So, yan na lang yung natira sa ating meters. So, power is equals to 0.126 cubic meter per second times 9,810 Newton per cubic meter times 31.855 meters. So, cancel si cubic meter. Ang matitira ay, so, power is equals to, wait, wala pa kasi ako nasulat na solution. 31.855. Ang answer natin dito ay wait, ba't 129 pala itong nasulat ko? 126. Tataka pa ako. Ang layo ng difference. 39,374.691. So, what is our unit? Newton meter. So, yung natira, Newton meter per second. And si Newton meter per second, paki-note, that Newton meter per second ay 8 watts. Pero ang tinatanong sa atin ay horsepower. So, horsepower ay HP. So, ang 1 watt, ano ba? 1 watt? Ano pala? Ang 1 HP ay equal sa 746 watts. So, convert pa natin tong isa. Lagay ko na lang dito guys para mas malinaw. Sulat ko ulit. P is equals to 39,374.691 watts na lang lagay natin. So, times 746 watts ang isang HP. So, kapag nagka-cancel kayo, always na, tawag dito, ilagay nyo dun sa ilalim yung ika-cancel. So, cancel, magiging P is equals to, so, 39,374.691, tama ba? 79374.691 divided by 746. So, power natin is 52.781 HP. So, yan yung ating answer for number 6. Ayos na lang yung sa may notebook nyo. Okay, so problem number 7. So, itong problem na to medyo mahaba-haba. So, isa-isayin natin. So, the pump at the ground draws water from reservoir A at elevation 12 meters and lifts it to reservoir B at elevation 62 meters. The loss of head from A to 1, so yung A to 1 daw ay 0.1 is, ang 0.1 daw is just before the pump, is 2 times the velocity head in the 200 millimeters diameter pipe. So, from A to 1 yun. And the loss of head from 2 to B, so yung 0.2 daw, just after the pump, is 10 times the velocity head in the 150 millimeters diameter pipe. So, yun yung 2 to 1.
If the discharge is 30 liter per seconds, determine the following. So first, rated horsepower of the pump. And second, the pressure heads daw ng 1 or pressure heads daw sa 0.1 and 0.2 in meters. So, first, i-draw muna natin yung ating figure. So, unahin natin, may pump daw sa ground. So, gawa muna tayo ng data line. Ang hirap mag-drawing dito. Hindi ko nakikita kasi. So, meron tayong pump. So, ito yung pump. Picture ng pump. So, may pump daw dito. May pangit. So, may pump daw dyan. Wait lang, lit naman ako niya. Sa ground. Tapos, nagdradraws daw siya ng water from reservoir A. Kumukuha siya ng water from reservoir A na ang elevation ay 12 meters. Kunwari, ito na lang. Pangit. Okay. Nagbabagtit kasi yung ballpen ko. Okay, so ito yung ating reservoir A. So, res A. Kumukuha daw yung pump ng tubig dyan. So, nakakonect siyang ganyan. Okay? Yan. Then, ang elevation niya is 12 meters. So, 12 meters. Then, nag-aakyat daw yan ng water sa reservoir B. So, yung reservoir B natin, since ang elevation niyan ay 62, so mas mataas siya, malamang, sa reservoir A. Ito yung ating reservoir A. Okay? Yan. So, ang elevation niyan ay 62. 62 meters. Yan. So, ito yung A. Point A natin to, si reservoir A. Tapos, sabi pala dito, yung point 1 daw, just before the pump. So, before the pump, ito si point 1. So, point 1. Yan. Tapos, after the pump daw, yung point 2. So, point 2 dito. Ay. Point. Point. Yan. Okay. So, ito si point A, si reservoir A. Then, point B, si reservoir B. So, may iba pang given. So, ano pa? Itong try natin. Yung millimeters ng pipe. So, yung pipe na to, ito, ang pipe nan ay 200 millimeters diameter. Then, ito naman ay 150. 150 millimeters diameter. Okay? So, ano pang binigay? Discharge. So, mayroon tayong discharge. Ang discharge natin ay, so, Q is equals to 30 liter per second. So, discharge. Okay, so, gawin na natin. So, from A to B. So, una, meron tayong energy sa point A. So, di ba may energy tayo dito sa reservoir A? Plus, so, naglakad, dumaan.
may nadaanan na pump. So, kapag may pump, anong nangyayari? Magkakaroon tayo ng tinatawag na HA or the head added equals EB plus yung head loss natin from A to B. So, bakit natin nilagay si head loss? Kasi may binigay dito yung loss of head from A to 1, tapos yung loss of head daw sa 2 to B. So, analyze muna natin or sulat muna natin yung ating equation. So, VA squared over 2G plus PA over gamma plus ZA plus head added equals VB squared over 2G plus PB over gamma plus ZB plus head loss ng A to B. Okay, so velocity daw. Velocity head sa reservoir A ay wala. Bakit wala? Kasi nga kapag reservoir, wala tayong, negligible ang velocity natin. So, cancel. Ang pressure, wala din. Bakit? Kasi open space or naka-expose siya sa ating atmosphere. Ang elevation, meron. Head added, meron. Kasi may pump tayo. So, reservoir B, ang velocity ay negligible. Sa pressure naman, wala din. Pressure is equals to 0 because it is exposed sa ating atmosphere. So, mayroon tayong elevation and then the head loss. Okay, so, okay natin, 12 plus HA equals na pala, equals, ang ZB natin ay 62 plus head loss natin ng A to B. So, set natin to as equation 1. So, kunin muna natin si ating head loss. Ang head loss natin, sinabi sa problem. Ang head loss daw sa A to 1, so sabihin natin head loss A to 1, ay 2 times daw ng velocity head. So, 2 times velocity head, Wait, may susulat muna ako para maganda yung notebook niyo. So, kukunin natin si HL, AP, tama. So, HL or head loss ng A to B. So, saan natin ito makukuha? Unahin natin dito. So, wait, di makita to. So, reservoir A to 0.1. So, ito. HL A to 1. Then, si 2 to reservoir B plus HL 2 to B. So, maliwanag. So, kunin natin si HL A to 1. So, yung HL A to 1 daw ay 2 times ng velocity head ng 200 mm diameter pipe. So, 2 times velocity head formula. So, V200 kasi yung 200 diameter pipe daw yan. So, V squared over 2G. So, yan yung ating HL HL81. Tapos, ang HL 2 to B ay ilan? Sabi, 10 times daw ng velocity head ng 150 diameter pipe. 10 times V 150 squared over 2G. Nakuha? Pero wala pa tayong velocity ng 200 mm diameter pipe at velocity ng 150 millimeter diameter.
So, para makuha natin yung velocity, so, kunin natin sa, balik tayo. Ano ang given? May given tayong discharge. So, parang lagi naman natin kinukuha ang velocity sa discharge, tama? So, anong formula ng discharge natin? Q is equals to AV. Sulat natin, for 200 mm diameter, so ito pala, gawin natin V is equals to Q over A. So, V, 200 ay equals sa Q over A. Ang Q natin dito, given 0.03 cubic meter per second over pi over 4, tapos 200 mm, convert natin, magiging 0.2 meters. So, 0.2, wait, nahulog yung mic ko. 0.2 squared. So, ang lalabas dapat dito, V200 ay equal sa 0.955 meter per second. Next, for 150 mm diameter, so V 150 is equals to Q over A. So, equals natin yan, 0.03 cubic meter per second over pi over 4. Then, ito, ilan? 0.15 meter. So, 0.15 times raised to 2. So, ang V150 natin dito ay 1.698 meter per second. Okay, so meron na tayong velocity, makukuha na natin yung ating, makukuha na natin ito. Tama? So, sulat ko na lang doon ulit. Sulat natin dito, ang HL, A to 1, 2 times 0.955 squared over 2 times 9.81. So, compute nyo nga. And ang HL ng 2 to B ay equal sa 10 times ng velocity head ng 150 mm. So, 1.698 squared over 2, 9.81. So, sa HLA1, 0.093 meters. Then, dito sa isa, 1.473 meters. So, pwede na natin yung isalpak sa ating equation 1 para makuha natin yung head added natin. Ilagay natin dito, from equation 1. So, kailangan nanonood talaga kayo kapag nagsusulat kayo ng notebook nyo kasi baka hindi nyo na naman alam yung pagkakasunod-sunod kapag screenshot lang yung kinokopya nyo. Equal 62 plus 0.093 plus 1.473. So, ang head added natin dito ay ilan? 51.566 meters. Yun ba yung isasagot natin? So, hindi po kasi ang pinapahanap ay rated horsepower daw ng pump. And ang horsepower, ano yun? Unit yan ng power. So, P is equals to Q gamma E. Tama?
So, pero itong E natin, yan po ay head added since yung HA natin kasi pump yung pinag-uusapan natin dito. So, Q natin, 0.03 cubic meter per second times 9.81 kilonewton per cubic meter times 51.566 meters. So, cancel natin si cubic meter, matitira ay kn meter per second. So, giging 15.176 kilonewton meter per second. Then, times natin yan sa isang HP. So, ito ay, so kapag kn, so di ba kanina, Newton meter per second, sabi natin yan ay watts. Paano pag kn? So, kapag kn, so, mangyayari lang dyan, magiging kilowatts. Magiging kilowatts lang yan. So, yung 1 HP natin, di ba, wait, lagay nga natin dito. Okay, sulat nyo. Ang 1 HP natin ay 746 watts. So, kung kilowatts ang pinag-usapan, 1 HP is equals to 0.746 kilowatts. Okay? Pangit naman. Kilowatts. Okay? So, lagay natin dito 0.746 kilonewton naman sinulat ko. Kilowatts. So, cancel, matitira si HP. So, P natin ay equal sa 20.343 HP. So, this is our answer for letter A. Diba? Ang haba ng letter A natin. So, ngayon, tinatanong, ano daw yung pressure head sa point 1 at point 2? Ano ba yung pressure head ulit? So, pressure head ay P over gamma. So, yun yung pinapakuha. Dito na lang sa next page. So, meron tayo dito. Unahin natin. Letter P from A to 1. Meron tayong EA is equals to E1 plus head loss ng A to 1. So, bakit ganyan na lang? So, analyze muna natin yung figure natin ganina. So, pressure head daw sa 1. So, kinukuha yung pressure head natin dito sa 1. So, yung linya natin or yung kukunin natin is from A to 1 lang. Nakuha. So, kapag pressure head na sa 2, ang kukunin, ang i-consider natin si 2 to B. 2 to B. I wanna be a 2 to B. So, yan. Gawin natin. Hirap kasi wala nang figure dito sa third page. Pero, kung balikan nyo na lang. So, energy equation ulit. So, VA squared over 2G plus PA, pressure sa head, over gamma, plus ZA equals, so, V1 squared over 2G. So, hindi siya B kasi 1 yung kinoconsider natin from A to 1, kaya V1 ang gagamitin. Plus pressure 1 over gamma plus Z1 plus HLA to 1. Okay? So, tawag dito. So, since reservoir nga yan, wala tayong velocity, wala tayong pressure. Yan, ano pang wala? Itong Z1 kasi nasa datum line yan. Okay? So, 12 equals
0. No. So, sorry, may nagpunta kasi dito sa pesto. Okay, so ito, kasi na ako. So, velocity head ng 0.1. So, kung mare-remember nyo, nakuha natin yan kanina dito. So, yung V1 natin, ito ang ating V1. Tama. Tapos ito si V2. Alisin ko na lang muna. Basta V1 to, si 200, then V2 si 150. Yung sagot natin doon, 0.955 squared over 2 times 9.81 plus pressure head ng 0.1 plus head loss ng 8 to 1 is 0.093 meters. So, ang P1 over gamma, P1 over gamma natin ay equal sa 11.861 meters. So, this is our pressure head sa point 1. So, sa point 2 naman, consider natin si from point 2 to P. 2 to B. So, E2 is equals to EB plus head loss ng 2 to P. So, sulat ko lang ulit. V2 squared over 2G plus P2 over gamma plus Z2 equals VB squared over 2G plus pressure sa B over gamma plus ZB plus head loss ng 2 to B. Okay? So, ang reservoir natin dito, si point 2 ba? Or si point P? Si point P. So, cancel natin tong velocity, then si pressure, then si Z2. Bakit? Kasi nasa datum line. Okay? So, 1.698 raised to 2 over 2 times 9.81 plus P sub 2 gamma equals Z 62. 62 plus 1.473 meters. So, ang pressure natin, pressure head sa point 2 ay 63.326 meters. So, alalahanin nyo na kapag head ang pinag-uusapan, ang ating unit ay meters. Okay? So, ito yung pressure head natin. So, paano pag tinanong ko sa inyo, what is the pressure? Pressure sa pressure at point 1. So, paano pag tinanong ko kayo ng ganyan? So, check nyo yung ating itong answer. Diba? Naka P over gamma equals head. So, ang pressure na tinatanong ko is ito, si P. So, kung ganyan, ang magiging formula natin, P is equals to gamma H. So, anong gagawin natin sa head? So, i-multiply lang natin siya ng 9.81. Ang pressure sa 1, so kung kunwari P1 is equals to gamma H. So, magiging
11.861 times 9.81. So, magiging P1 natin ay 116.356. Anong unit? Unit natin is kilopascal. So, paano nangyari yon? Kasi, ulit natin. So, ito naka-meters, tama? Naka-meters to. So, kapag tinimes natin siya ng 9.81, ano ba ang unit ng 9.81? Kilonewton per cubic meter. So, makakancel si isang meter, so magiging kilonewton over meter squared. So, alam natin na kilonewton over meter squared ay kPa or kilopascal. So, paano kapag ang ginamit nyo is yung 9,810? So, ang unit nito ay Newton over cubic meter. So, kapag ganyan, ang magiging answer ay Pascal. Okay? So, ito yung ating pressure sa 1. So, paano pag tinanong naman pressure sa 2? So, same lang. Yung nakuha nyong pressure head ay i-multiply nyo lang ng gamma. So, 62.326 times 9.81. Ang sagot dapat dyan ay 621.228 kilopascal. So, yan yung ating pressure sa 2. Pero ang tinatanong naman sa problem ay pressure head. Kaya ito yung ating answer. Okay? So, pinakita ko lang kasi paano pag tinanong ko nga pressure at 1. So, yan ang gagawin nyo. Ta-times nyo lang siya sa 9.81. Okay, so saan na ba yung recording natin? Naka 1 hour na tayo. Okay, for the last problem. Wait lang. So, last problem. Problem number 8, a turbine is installed as shown in the figure. The gauge reading at 1 or at point 1 is 80 kilopascal, while that of point 2 is negative 46 kilopascal. If the rate of flow is 0.48 cubic meter per second, compute the head extracted by the turbine. So, ang una nating i-compute ay head extracted by the turbine. So, A na lang natin to. The input horsepower of the turbine, so letter B. And the efficiency of the turbine is 85%. Compute its horsepower output. So, letter C natin ay horsepower output. Okay, so our example is turbine. So, kapag turbine, head extracted yan. Nagbabawas yan ng head. Hindi tulad ni pump. Kapag si pump, tataas ang head. Okay? So, head extracted. Hindi makati na naman lalamunan ko. E1 is equals to E2. V1 squared over 2G plus P1 over gamma plus Z1 minus head extracted equals V2 squared over 2G plus P2 over gamma plus Z2 plus HL or the head plus. Saan na tayo? So, una, meron ba tayong pressure? Meron binigay. Meron din tayong elevation. Ang velocity is wala. Pero hindi naman yan reservoir. So, meron yan. Ano kayang pwedeng gamitin natin para makuha? Yun, si rate of flow. Rate of flow, o mas kilala nyo bilang
discharge. So, rate of flow daw, or Q, ay equal sa 0.48 cubic meter per second. Wait lang ah. Ang lalamunan ko kasi. Okay, so, saan na tayo? So, para makuha natin si velocity 1, gagamitin natin si rate of flow or si discharge. So, V1 is equals to Q over A. So, 0.48 cubic meter per second over pi over 4 times ang area natin sa point 1 ay diameter 350. Tama po ba? So, 0.35 meter squared. So, dapat sanay na kayo kahit hindi nyo na i-divide sa calcu nyo yung millimeters to meters ha. So, V2 is equals to Q over A is equals to 0.48 cubic meter per second over pi over 4 times 0.4. 0.4 raised to 2. So, ang answer natin dito sa V1 ay 4.989 meter per second. So, ito naman, 3.820 meter per second. Okay? So, meron tayo dito, lagay natin sa formula natin, 4.989 squared over 2 times 9.81 plus 80 over 9.81 plus 1.6 minus HE equals 3.820 squared over 2 times 9.81 plus ilan ang natin? Pressure natin is negative 46. So, kapag negative, ilagay nyo pa rin na negative. Negative 46 over 9.81. So, wala tayong Z2 kasi dito ang ating datum line. Ang HL natin ay wala kasi wala namang binanggit. Okay, so ang HE natin dito ay head extracted by the turbine. Ilan? 14.969 meters. So, this is our head extracted by the turbine. Okay, so next, ang tanong, input horsepower of the turbine. So, ano na ba yung formula natin? So, letter B ay power is equals to Q, comma, E. So, input horsepower. So, ano doon? Si input power. So, si P. Kasi 'di ba sabi ko nung nagde-discuss tayo, ang pump ay P out while si turbine ay P in. Okay? So, P in is equals to 0.48 times 9.81 times yung sagot natin kanina 14.969 over 0.746. So, dinirect na natin yan para makuha natin si P in as 94.485 HP. So, this is our answer for letter P. Okay, so yung last na problem or yung last na tanong, ano daw yung horsepower output? So, ang efficiency binigay, 85%. So, formula ng efficiency,
Letter C, efficiency is equals to P out or the output power over P in. P in. So, binigay si efficiency na 85%. So, kapag kinonvert natin yan into decimal, magiging 0.85. So, 0.85 is equals to P out over P in. So, na-compute na natin kanina, 94.485 HP. So, wag nyo na po yan isi-shift solve. Ang gawin nyo ay gawing P out is equals to 0.85 times 94.485. So, P out natin ay 80.312 HP. So, yan yung ating answer for letter C, number 8. So, yan yung ating problem sa fundamentals of fluid flow. So, balikan pala natin yung hindi ko na nasabi kanina. Yung, na yun? Ito. Wait lang. Ito ba yun? Dun. Or dito ko na lang ilagay ata sa dulo. Wait. So, wait lang. So, kapag open tank, close tank, reservoir, pipe, pipe opening. So, ito si velocity head. Sabihin na lang natin V squared over 2G. Ito naman si pressure head. Tapos ito si elevation head. So, wala tayong velocity head, wala tayong pressure head, meron tayong elevation head. Sa closed tank, wala tayong velocity head, meron tayong pressure head, meron tayong elevation head. Sa reservoir, wala tayong velocity head, wala tayong pressure head, meron tayong elevation head. Sa pipe naman, meron tayong velocity head, meron tayong pressure head, and meron tayong tawag dito, elevation head. Sa pipe opening, meron tayong velocity head, wala tayong pressure head, meron tayong elevation head. So, ito, pwede nyo yan i-memorize, pero sabi ko nga kanina, yung sa may explanation ko yung about sa reservoir, kung bakit wala tayong velocity head, wala din tayong pressure head. So, makikita nyo naman yan pag ina-analyze nyo yung problem. Okay? So, ito pwedeng i-memorize yan para alam nyo na agad. Okay? So, yun lang yung ating lesson for our fundamentals of fluid flow sample problems. So, thank you for watching, guys. So, sana naintindihan nyo yung lesson natin. So, kapag may mga tanong kayo, paki-message na lang po ako sa ating group chat. Okay? So, kung nakarating kayo dito, please
comment your name and done watching. Then kung anong time nyo natapos and date na rin. Okay? So, bye guys.